Maligayang pagdating, mga minamahal naming manonood sa muli ninyong pagbisita sa aming channel. Ngayon, mayroon akong isang napaka-espesyal na kwento, isang kwentong nakakaantig tungkol sa kapangyarihan ng tunay na kabutihan at pag-asa na maaaring magpabago ng kapalaran ng isang tao. Ang kwentong ito ay tiyak na tatago sa inyong mga puso, lalo na sa inyong mga nakaranas na ng maraming pagsubok sa buhay, katulad ko. Bago tayo magsimula, huwag ninyong kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe sa aming channel para sa aming suporta. At nais ko ring batiin ang lahat ng nakikinig. Iwanan ninyo ang inyong pangalan at lungsod sa comments section kasama ang salitang present para malaman ko kung saang malalayong lugar kayo nakikinig. Handa na ba kayo sa kwento? Maghanda na ng inyong mga panyo at kaunting merienda. Simulan na natin. Paglipat ng eksena patungo sa isang tahimik at maalinsangang umaga sa isang maliit at komportableng bahay sa labas ng Maynila. Noong umagang iyon, ang mga sinag ng araw na sumisilip sa mga kurtina ng kusina ay hindi nakapagbigay init sa puso ni Aling Stella. Walang laman ang kanyang tingin, nakatuon sa isang dilaw na sobre na nakalagay ng tahimik sa mesa ng hapagkainan. Ang sobre ay may tatak ng opisyal na selyo ng Family Court ng Distrito ng Maynila. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Stella habang dahan-dahan niyang inaabot ang sobre. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang alam na nito ang masamang balita na nakatago sa loob. 3 linggo na ang nakalipas mula nang umuwi si Emilio, ang kanyang asawa, ang lalaking minsang nangako ng katapatan sa mabuti at masamang panahon noong sila nagsisimula pa lamang sa wala ay biglang nagbago ng lubusan. Mula nang sumikat ang karera ni Emilio bilang isang batang abogado at nagsimulang makilala ang kanyang pangalan sa Maynila, lumamig ang ugali ni Emilio. Bihira na siyang sumagot sa mga tawag ni Stella. Madalas siyang gumagawa ng dahilan tungkol sa pagtatrabaho ng lampas sa oras at ang huling patak ay ang kanyang pag-alis sa bahay ng walang paalam. Nakahinga ng malalim si Stella at binuksan ang selyo ng sobre. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nagbasa ng bawat linya ng nakasulat sa puting papel. Isang summons para sa pagdinig ng diborsyo. Ang petsa ay itinakda para bukas ng umaga. Namanhid ang dibdib ni Stella na parang biglang naputol ang suplay ng hangin sa silid. Ang kanyang mga luha ay tumulo. Binabasa ang papel na ebidensya ng pagkabigo ng kanyang kasal. Ang mga luha sa pisngi ni Stella ay hindi pa natutuyo nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang papasok na mensahe. Ang pangalang Emilio ay lumabas sa screen. Ang pangalang iyon ay dating nagpapasaya kay Stella tuwing nakakatanggap siya ng mensahe mula sa kanya, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ito ng matinding sakit sa kanyang sikmura. Binuksan ni Stella ang mensahe gamit ang mga kamay na nanginginig pa rin. Natanggap mo na ang liham, di ba? Huwag kalimutang pumunta bukas. Gusto kong maging maayos ang lahat. Stella, huwag kang gagawa ng eksena at huwag mong guguluhin ang mga bagay-bagay. Ang mensahe ay malamig, walang pagbati, walang paggalang. Na parang si Stella ay isang estranghero na kakilala pa lang niya. Huminga ng malalim si Stella, sinusubukang tipunin ang huling bahagi ng kanyang tapang para sumagot. Emilio, bakit kailangang maging ganito? Hindi ba tayo pwedeng mag-usap muna? May karapatan akong malaman kung ano ang nagawa kong mali para makipagdiborsyo ka sa akin ng biglaan. Hindi nagtagal at dumating ang tugon ni Emilio. Sa pagkakataong ito, mas mahaba ang mensahe, ngunit bawat salita ay parang isang talim ng kutsilyo na humihiwa sa puso ni Stella. Pag-usapan? Wala na tayong mapag-uusapan pa. Stella, magising ka. Tingnan mo ako ngayon at tingnan mo ang sarili mo. Isa akong abogado sa isang prestihiyosong kumpanya sa sentro. Araw-araw akong nakikipagpulong sa mga kilalang kliyente, opisyal at mga pinuno ng negosyo. At ikaw, isa ka lamang ordinaryong may bahay na ang alam lang ay kusina at silid tulugan. Hindi ka nakapantay ko. Ang pagdala sa iyo sa mga kaganapan sa trabaho ay magdudulot lamang ng kahihiyan sa akin. Hindi ka na makakasabay sa mundo ko ngayon. Napaupo ng mahina si Stella sa isang upuan sa hapagkainan.
Ang kanyang puso ay nadurog habang binabasa ang tapat ngunit malupit na pag-amin mula sa kanyang asawa. Naalala niya ang mga mahihirap na panahon noon kung kailan si Emilio ay nag-aaral pa ng abogasya at sila ay kailangang magbahagi ng iisang pagkain dahil ang pera ni Emilio ay nauubos sa mga textbook. Si Stella ang nagtrabaho ng mahabang oras, tumatahi ng damit para sa mga kapitbahay hanggang hating gabi para matulungan ang matrikula ni Emilio. Si Stella ang palaging nagbibigay lakas kay Emilio kapag paulit-ulit siyang bumabagsak sa mga pagsusulit at halos sumuko na. Nakalimutan mo na ba kung sino ang kasama mo mula pa sa simula? Sumulat si Stella habang humihikbi. Ang mga luha ngayon ay malayang dumadaloy, imposibleng pigilan. Sino ang nagtahi ng unang suit mo para sa job interview mo? Ako yon, ang iyong asawa. Huwag mong pag-usapan ang nakaraan. Oh, sumagot agad si Emilio na parang ang mga salita ni Stella ay isang nakakainis na atake. Iyon ay tungkulin ng isang asawa na paglingkuran ang kanyang asawa. At nabayaran na kita sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng pagkain at disenteng tirahan sa lahat ng panahong ito. Hindi ba? Kaya, tabla na tayo. Makinig kang mabuti, Stella. Sa pagdinig bukas, gusto kong sumang-ayon ka sa lahat ng hinihingi ng diborsyo ng walang pagtutol. Tungkol sa mga ari-arian ng mag-asawa, kalimutan mo na. Ang bahay, ang kotse, ang ipon, lahat ay nakapangalan sa akin. Wala kang tunay na kontribusyong pinansyal sa pagbili nito. Kaya, huwag mo nang subukang humingi ng paghahati ng ari-arian. Bumagsak ang panga ni Stella nang mabasa niya ang mensaheng iyon. Gaano kagaling si Emilio, ang simpleng bahay na tinitirhan nila. Ang paunang bayad ay nagmula sa ipon ni Stella mula sa pagtatahi araw at gabi bago naging matagumpay si Emilio. Ngunit ang bahay na ito, hindi natapos ni Stella ang pag-type nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Bigla, tumawag si Emilio. Sinagot ni Stella gamit ang mga kamay na nanginginig. Takot, ngunit nangangailangan ng paliwanag. Hello? Ang boses ni Stella ay garalgal at mahina. Makinig ka, Stella. Malakas, matatag, at puno ng pananakot ang boses ni Emilio mula sa kabilang linya. Huwag mo nang subukang lumaban. Ako ay isang abogado. Alam ko ang mga butas. Kung maglakas loob kang humingi ng anumang ari-arian o guluhin ang diborsyo na ito, sisiguraduhin kong hindi ka makakakuha ng kahit isang kusing. Ibubunyag ko ang lahat ng iyong pagkukulang sa harap ng hukom. Gagawin kitang katawa-tawa habang buhay hanggang wala nang nais pang maging kaibigan mo. Anong mga pagkukulang, Emilio? Naglingkod ako sa iyo sa lahat ng oras na ito. Hindi ako kailanman gumawa ng mali. Si Stella ay humikbi. Ang kanyang puso ay nasasaktan sa akusasyon ng mga bagay na hindi niya ginawa. Mahahanap ko ang iyong mga pagkukulang. Iyan ang aking espesyalidad. Si Emilio ay aroganteng sumigaw. Kaya kong baluktutin ang katotohanan hanggang sa magmukha kang may sala. Kaya, kung gusto mo ng tahimik na buhay pagkatapos ng diborsyo, sundin mo ang sinasabi ko. Pumunta ka bukas, tumango ka sa harap ng hukom, pumirma at lumayas ka sa buhay ko. Kunin mo lang ang mga damit mo. Lahat ng iba pa ay akin. Ang tawag ay naputol ng unilateral ni Emilio. Mahinang inilagay ni Stella ang kanyang telepono sa mesa. Ang silid-kainan ay tila napakatahimik at nakakasakal. Tumingin siya sa paligid ng simpleng bahay na kanyang inalagaan ng buong pagmamahal sa nakalipas na 5 taon. Ang mga pader na kanyang pininturahan, ang mga kurtina na kanyang tinahi, lahat ay nagdadala ng marka ng kanyang mga kamay. At ngayon gusto ni Emilio na kunin lahat ng iyon dahil lamang sa pakiramdam ni Stella ay hindi na karapat-dapat na makasama siya sa tugatog ng tagumpay. Isang tagumpay na nakamit din dahil sa mga panalangin at pawis ni Stella. Ang sakit na iyon ay dahan-dahang naging isang nakakasakal na bigat na dumudurog sa kanyang dibdib. Nararamdaman ni Stella ang sarili na napakaliit at walang magawa. Ang kanyang kalaban ay ang kanyang sariling asawa, isang abogado na nakakaunawa sa batas at mahusay sa mga salita. Ano ang magagawa ng isang simpleng babae na tulad niya? Wala siyang abogado na kayang bayaran.
Hindi siya nakakakilala ng sinumang maimpluwensyang tao. Gayunpaman, sa gitna ng kawalan ng pag-asa na iyon, tiningnan ni Stella ang kanyang refleksyon sa salamin ng sideboard. Ang kanyang mukha ay namamaga. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. Susuko na lang ba ako ng ganito? Siya ay nagtanong sa kanyang sarili ng tahimik. Bigla, naalala niya ang mga salita ng kanyang yumaong ina. Maging matapang na babae at panatilihin ang iyong dignidad. Hindi, mahinang bulong ni Stella habang pinupunasan ng kanyang mga luha ng marahas. Maaaring ako ay mahirap na ngayon. Maaaring wala akong advanced degree tulad ni Emilio. Ngunit mayroon akong dignidad. Hindi ko na siya hahayaang yurakan pa ako. Kinaumagahan, si Stella ay hindi makatulog. Siya ay gumugol ng gabi sa pag-aayos ng ilang damit sa isang lumang duffel bag. Hindi siya kukuha ng anumang pag-aari kung iyon ang gusto ni Emilio. Ngunit siya ay pupunta sa courthouse bukas na nakataas ang kanyang ulo. Siya ay haharap kay Emilio. Ipapakita niya sa kanya na habang kaya niyang makipagdiborsyo sa kanya, hindi niya kayang sirain ang kanyang espiritu. Bukas ang araw ng desisyon. Sinigurado ni Stella ang kanyang lumang bag. Wala siyang pera para sumakay ng taxi papunta sa courthouse dahil hinarang ni Emilio ang kanyang access sa kanilang joint savings account. Ang nag-iisang sasakyan ay kinuha na ni Emilio 1 linggo na ang nakalipas. Sasakay ako ng bus ng CTA, bulong niya ng mahina. Ayos lang, nasanay na akong maglakad at sumakay ng pampublikong transportasyon bago naging matagumpay si Emilio. Sa labas, ang hangin ng gabi ay malakas na umiihip, na parang nagpapahiwatig ng bagyo sa buhay na kanyang haharapin kinabukasan. Isinara ni Stella ang kanyang mga mata, nagdarasal sa kanyang puso na bigyan siya ng Diyos ng lakas upang malagpasan ang mahirap na araw na iyon. Hindi niya alam, naghanda na ang Diyos ng ibang sitwasyon. Isang sitwasyon na hindi inaasahan ni Stella o ni Emilio. Isang simpleng pagtatagpo kinabukasan na magpapabago sa lahat. Paglipat sa umaga sa isang abalang kalsada sa Maynila. Ang araw ng umaga ay hindi pa mataas sa kalangitan, ngunit ang mga sinag nito ay tila nakakapaso sa balat ni Stella. Ngayon ang araw na pinakakinatatakutan niya, ngunit kailangan niyang harapin, gusto man niya o hindi. Nakatayo si Stella sa harap ng lumang salamin sa kanyang silid-tulugan. Inaayos ang isang simpleng scarf na kulay cream na medyo kupas na mula sa paulit-ulit na paglalaba. Ito ang scarf na ibinigay ni Emilio sa kanya 5 taon na ang nakalipas nang matanggap niya ang kanyang unang sahod bilang isang paralegal. Noong panahong iyon, ibinigay ni Emilio ito sa kanya na may tingin na puno ng pag-ibig. Ngunit ngayon, ang bagay na iyon ay isang tahimik na saksi lamang sa matinding pagbabago sa kapalaran ni Stella. Pinili niya ang isang mahabang damit na mahinahon na may maliit na floral pattern. Hindi siya nagsusuot ng alahas. Ang kanyang wedding ring ay tinanggal at inilagay sa drawer ng dresser kagabi. Ito ay masyadong mabigat na isuot ang simbolong iyon ng isang sagradong unyon kapag ang ugnayang iyon ay malapit nang maputol ng sapilitan ng batas sa araw na iyon. Sinubukan niyang takpan ang kanyang namamaga na mukha ng kaunting pulbos. Bagaman ang mga dark circles mula sa pag-iyak buong gabi ay hindi maitatago ng lubusan. Umalis si Stella sa bakuran ng bahay na naging kastilyo niya hanggang ngayon. Maingat niyang isinara ang pinto. Ang susi sa bahay na ito ay maaaring kailanganin niyang ibigay kay Emilio ayon sa banta ng kanyang asawa kahapon. Kunin mo lang ang mga damit mo, lahat ng iba pa ay akin. Ang mga salitang iyon ay muling umalingaw-ngaw na nagpapalala sa sakit ng tiyan ni Stella. Habang ang kanyang mga paa ay lumalampas sa gate, nakita ni Stella ang ilang kapitbahay na natipon sa kanilang mga mailbox, hindi malayo sa kanyang bahay. Sinubukan ni Stella na ibaba ang kanyang ulo, umaasang makadaan ng hindi napapansin, ngunit ang pag-asang iyon ay walang kabuluhan. "Hoy, si Stella iyon!" Isang babae ang bumulong, sapat na malakas para marinig. Nakaayos na ayos siya ng maaga. Saan kaya siya pupunta? Sabi nila, pupunta siya sa pagdinig ng diborsyo niya. Sabi ng isa pang kapitbahay na may halatang tono ng tsismosa. Kawawa naman,
at ang asawa niya ay isang matagumpay na abogado. Laging bago ang mga kotse niya at ang asawa niya ay kailangang maglakad papunta sa courthouse. Nagtataka ako kung may ginawa siyang mali si Stella para makipagdiborsyo ng ganito. Maaaring, ang mga mayayaman ay karaniwang naghahanap ng kapantay nila. Siguro hindi inalagaan ni Stella ang sarili niya, kaya nakahanap ang asawa niya ng mas maganda. Ang matatalas na salitang iyon ay tumago sa tainga ni Stella. Naramdaman niyang gusto niyang sumigaw para ipagtanggol ang sarili, para sabihing isinakripisyo niya ang kanyang kabataan, ang kanyang makinis na balat, at ang kanyang lakas para suportahan ang karera ni Emilio hanggang sa magtagumpay siya, na hindi niya inalagaan ang sarili niya. Hindi dahil sa katamaran, kundi dahil inipon niya ang pera sa bahay para bilhan si Emilio ng mamahaling sapatos para hindi siya mapahiya kapag nakikipagpulong sa mga kliyente. Ngunit pinili ni Stella na manatiling tahimik. Ang kanyang dila ay paralisado. Mas pinabilis lang niya ang kanyang lakad, iniwan ang grupo ng mga kapitbahay na nanonood sa kanya ng may paghamak. Ang paglalakad papunta sa trambiya ay medyo mahaba, mga kalahating milya mula sa kanyang kapitbahayan. Naglalakad si Stella sa alikabok na bangketa. Nagliliyab na mga pribadong sasakyan ang lumilipas sa kanya. Ang mga mararangyang sasakyan na dumadaan ay nagpapaalala sa kanya ng kotse na dating minamaneho ni Emilio. Dati, nakaupo si Stella sa upuan ng pasahero, nakikinig kay Emilio na nagkukwento tungkol sa mga kasong nanalo siya. Ngayon, siya lamang ay isang pedestrian na itinaboy ng init ng araw at ng alikabok sa kalsada. Ang init at alikabok ay nagsimulang magpatulo ng malamig na pawis sa kanyang mga sentido. Gayunpaman, ang takot sa dibdib ni Stella ay higit na nakakabagabag kaysa sa panahon. Ang imahe ng malamig, pormal na bulwagan ng korte ay nagpapagulo sa kanya. Naisip niya si Emilio na nakaupo doon sa kanyang mamahaling suit, kasama ang kanyang mga kasamahan na abogado na mahusay magsalita, handang punitin ang dignidad ni Stella gamit ang mga legal na argumento na hindi niya maintindihan. Paano kung may mali akong masabi? Nag-aalalang iniisip ni Stella. Paano kung maniwala ang hukom sa lahat ng kasinungalingan ni Emilio? Paano kung talagang paalisin nila ako nang walang kahit isang kusing? Saan ako titira noon? Ang takot na iyon ay parang isang halimaw na dahan-dahang lumalamon sa kanyang tapang. Mahigpit na hinawakan ni Stella ang strap ng kanyang bag. Nararamdaman niyang napakaliit niya, na parang isang langgam na malapit ng humarap sa isang elepante. Mayroon si Emilio ng lahat, pera, katayuan, kaalaman sa batas, at mga koneksyon. Habang si Stella ay mayroon lamang ang kanyang katapatan at ang mga bakas ng pananampalataya na ang Diyos ay hindi natutulog. Pagdating sa trambiya, umupo si Stella sa metal na bench na nagsisimula ng kalawangin. Naghintay siya para sa bus ng lungsod papunta sa Maynila Courthouse. Sa paligid niya, ang mga tao ay abala sa kani-kanilang buhay, ang ilan ay nakadikit sa kanilang mga telepono, ang ilan ay nawala sa pag-iisip, ang ilan ay natutulog dahil sa pagod mula sa night shift. Sa gitna ng karamihan na iyon, naramdaman ni Stella ang lubos na kalungkutan. Walang kamay na mahahawakan para sa lakas. Walang balikat na masasandalan. Isang kumikinang na itim na sedan ang dahan-dahang dumaan sa trambiya. Ang mga bintana nito ay madilim, ngunit nakilala ni Stella ang plaka ng lisensya. Ito ang kotse ni Emilio. Tila tumigil ang puso ni Stella. Ang kotse ay makinis na dumadaloy, umiiwas sa trapiko ng may kasuob, habang si Stella ay kailangan pa ring maghintay para sa lumang bus na huli na. Ang pagkakaiba ng kanilang mga kapalaran ay kitang-kita sa kanyang mga mata. Si Emilio ay gumagalaw ng komportable, habang si Stella ay kailangang magsumikap lamang upang makarating sa lugar kung saan ang kanyang kapalaran ay pagpapasahan. Mahal kong Diyos, dasal ni Stella sa kanyang puso, ang kanyang mga matang may luha ay nakatingin sa aspalto. Kung ang paghihiwalay na ito ang pinakamahusay na daan, palakasin mo ang aking puso. Huwag mong hayaan akong bumagsak sa harap ng kayabangan ni Emilio. Bigyan mo ako ng kahit isang senyales ng iyong tulong ngayon para hindi ako makaramdam ng ganito kalungkot.
Hindi nagtagal. Ang bus ng lungsod na kanyang hinihintay ay lumitaw sa kanto. Bumubuga ng itim na usok ang tambutso nito. Ang bus ay ganap na puno. Sumigaw ang driver para sa mga pasahero. Huminga ng malalim si Stella, pinapalakas ang kanyang mga binti upang tumayo. Naghanda siyang sumiksik, naghahanda para sa isang hindi komportableng paglalakbay. Kasing hindi komportable ng paglalakbay sa buhay na kanyang tinatahak. Sumakay si Stella sa bus, hindi alam na ang kanyang panalangin mula ilang sandali lang ang nakalipas ay malapit ng matugunan sa pinaka-hindi inaasahang paraan sa loob ng masikip na pampublikong sasakyan na iyon. Sa loob ng bus, nasiksikan. Ang hangin sa loob ng bus ay nakakasakal. Ang hangin ay pinaghalong pawis ng mga pasahero, lumang usok ng sigarilyo na nakadikit sa mga damit, at alikabok sa kalsada na pumapasok sa mga nakabukas na bintana. Nakatayo si Stella na nakasiksik sa pagitan ng isang lalaki na may dalang malaking sako at isang grupo ng mga mag-aaral na maingay. Nagsisimula ng sumakit ang kanyang mga binti dahil sa pagpapanatili ng balanse sa tuwing biglang umandar o huminto ang bus. Ang driver ay tila humahabol ng pang-araw-araw na kwota, walang ingat na minamaniobra ang lumang sasakyan nang walang pakundangan sa kaginhawahan ng mga pasahero. Sinubukan ni Stella na ipikit ang kanyang mga mata saglit, sinusubukang pakalmahin ang kaguluhan sa kanyang dibdib, ngunit ang mga malakas na busina ay pumipilit sa kanya na manatiling gising. Sa harap niya, puno ang mga upuan para sa mga prioridad. Nakakatawa. Ang mga upuang iyon ay inookupahan ng mga kabataan na abala sa kanilang mga telepono, nagpapanggap na natutulog o nakasuot ng headphone, na parang isinasara nila ang kanilang mga mata at puso sa mundo sa kanilang paligid. Wala sa kanila ang nagmamalasakit na may isang buntis na nahihirapang tumayo sa likuran o isang matandang lalaki na mahigpit na nakahawak sa isang metal na poste. Bumagal muli ang bus habang papalapit ito sa hintuan malapit sa downtown market. Ang nakadikit na hydraulic door ay bumukas na may malakas na pag-iyak. "Halika na, bilisan mo kung sasakay ka," sigaw ng driver. Nakalabas ang ulo sa gilid ng bus habang sinasampal ang katawan ng bus. Mula sa gilid ng kalsada, isang matandang lalaki ang nahihirapang sumakay. Ang kanyang buhok ay ganap na puti, ang kanyang katawan ay manipis, at siya ay nakasuot ng isang plaid shirt na kupas na ang kulay at dress pants na masyadong maluwag para sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga may kulubot na kamay habang sinusubukan niyang abutin ang mataas na kamay ng pinto ng bus. Mabigat at mabagal ang kanyang mga hakbang. "Hoy, matanda, bilisan mo naman," sermon ng driver na walang pasensya. "Nag-i-schedule tayo." Hindi man lang siya bumaba para tulungan ang matandang lalaki na sumakay. Ang ibang mga pasahero ay tumingin lamang sa kanya ng saglit na may mga mukhang naiinis bago bumalik sa kanilang mga gawain. Walang awa para sa kanila. Ang mabagal na matandang lalaki ay isang balakid lamang sa kanilang pagpunta sa trabaho. Sa wakas ay nagawa ng matandang lalaki na mailagay ang kanyang paa sa sahig ng bus, humihingal ng malalim. Gayunpaman, siya ay halos wala pang nahahawakan nang biglang pinaharurot ng walang pasensyang driver ang bus. Biglang sumugod ang bus. Ang payat na katawan ng matandang lalaki ay tumilapon pabalik. Nawalan siya ng balanse. "Mag-ingat!" Isang babae malapit sa pinto ang sumigaw. Ngunit kahit siya ay hindi gumalaw para tumulong. Si Stella, na nakakita ng nangyayari mula sa gitna ng aisle, ay agad na nag-react. Nakalimutan ang sariling kalungkutan, nakalimutan ang kahihiyan. Ang kanyang makataong instinct ang nanaig. Sa liksi, si Stella ay nagtulak sa gitna ng ibang mga pasahero at hinawakan ang braso ng matandang lalaki bago pa man siya mahulog pabalik patungo sa pinto na nakabukas pa rin. "Mag-ingat po kayo, sir," pagtawag ni Stella habang sinusuportahan ang bigat ng matandang lalaki ng buong lakas niya. Ang mga kamay ni Stella, malumanay ngunit matatag, hinawakan ang braso ng matandang lalaki, iniligtas siya mula sa isang nakamamatay na aksidente. Ang matandang lalaki ay tila nagulat. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang paghinga ay hirap. Tiningnan niya si Stella na may mga matang nagpapakita pa rin ng natitirang takot. Salamat po, mahal ko,"
sabi niya sa garalgal, nanginginig na boses. Nagbigay si Stella ng maliit, taos-puso at nakakapanatag ng ngiti. Walang anuman po, sir. Hawakan ninyo ako. Pagkatapos ay tumingin si Stella sa paligid para sa isang bakanteng upuan. Wala. Lahat ng upuan ay may nakaupo na. Ang kanyang mga mata ay napunta sa isang batang lalaki na nakaupo sa priority seat sa kanilang harapan, naabala sa isang laro sa kanyang telepono. Walang kamalay-malay sa kaguluhan, ilang sandali lang ang nakalipas. "Excuse me, sir." Tawag ni Stella sa malumanay ngunit matatag na boses. "Maaari mo bang ibigay ang iyong upuan para sa ginoong ito?" Hindi siya makakatayo ng matagal. Ang batang lalaki ay tumingala, tumitig kay Stella at sa matandang lalaki na may nakakainis na ekspresyon. Huminga siya ng may pagkabigo na parang si Stella ay gumambala lamang sa isang mahalagang sandali sa kanyang buhay. Sa pag-aatubili na may masamang mukha, tumayo ang batang lalaki nang hindi nagsasalita. Pagkatapos ay lumipat siya sa likuran ng bus, nagbubulong-bulong. "Dito po kayo maupo, sir," sabi ni Stella habang marahan niyang ginagabayan ang matandang lalaki patungo sa upuan. Sinigurado niyang komportable siya bago bumitaw. Napabuntong hininga si matandang lalaki sa ginhawa habang ang likod niya ay sumandal sa upuan. Hinahaplos niya ang kanyang nanginginig na mga tuhod. Matapos makaramdam ng bahagyang pagkalma, tumingala siya kay Stella, na ngayon ay nakatayo sa tabi niya, nakahawak sa likod ng upuan. "Maraming salamat sa iyo, mahal ko. Kung hindi dahil sa iyo, baka nahulog ako palabas ng bus," sabi muli ng matandang lalaki. Sa pagkakataong ito, mas malinaw na nakita ni Stella ang kanyang mukha. Bagaman ang mga kulubot ay nagtakip sa kanyang mukha, mayroong isang matalas ngunit mahinahong tingin sa kanyang mga mata. Isang kakaibang dangal ang nagmumula sa kanyang simpleng figura, isang bagay na hindi lubos na tumutugma sa kupas na damit na suot niya. Si Ginoong Kessler ay hindi lamang basta isang ordinaryong tao na nagkataong nagbibigay ng sakay sa bus. Gayunpaman, ngayon ay sinadya niyang iwanan ang kanyang marangyang kotse at personal na driver sa bahay. Nais niyang balikan ang nakaraan, ang mga panahon kung kailan siya ay lumaban para sa hustisya mula sa simula. Nararamdaman ang pulso ng buhay ng mga mahihirap na tao na madalas niyang ipinagtatanggol sa kanyang mga nakaraang hatol. Ngunit hindi niya inaasahan na halos magkaroon siya ng aksidente at tiyak na hindi niya inaasahan na matulungan ng isang batang babae na tila nagdadala ng bigat ng mundo sa kanyang balikat. "Mahal ko, saan ka patungo? Nakaayos ka pa naman habang sakay ng bus?" Tanong ni Ginoong Kessler, sinusubukang simula ng isang pag-uusap. Nais niyang malaman pa ang tungkol sa mabait na babaeng ito. Nag-alinlangan si Stella sa isang sandali. Hindi siya sanay na nagtitiwala sa mga estranghero, lalo na kapag ang kanyang patutunguhan ay isang lugar na hindi niya ipinagmamalaki. Ang kahihiyan ay bumalot sa kanya. Paano siya sasagot para sabihing nakikipagdiborsyo siya? Na ang kanyang matagumpay na asawa ay itinatapon siya. "Mayroon akong kaunting negosyo na kailangang ayusin, Ginoo," sagot ni Stella ng diplomatiko. Sinusubukang ngumiti kahit na ang kanyang mga labi ay tila matigas. Dahan-dahang tumango si Ginoong Kessler na parang nauunawaan na mayroong isang bagay na hindi niya nais ibunyag. Gayunpaman, ang mga mata ng matanda ni Ginoong Kessler na dekada nang nagmasid sa mga mukha ng mga tao sa defendant's box ay mahusay na makakabasa ng body language. Nakita niya ang kawalan ng kapanatagan, ang takot, at ang malalim na kalungkutan sa mga mata ni Stella. "Ang iyong mukha ay malungkot, mahal ko, tulad ng langit sa labas," sabi ni Ginoong Kessler bigla. Ang kanyang tinig ay kasing lambing ng isang ama na nagsasalita sa kanyang anak na babae. Ang simpleng pangungusap na iyon sa kung anong kadahilanan ay tumama sa puso ni Stella. Ang mga depensa na kanyang naitayo mula noong umaga ay dahan-dahang gumuho sa gitna ng maingay na bus at mga walang pakialam na karamihan. Ang taus-pusong atensyon mula sa hindi kilalang matandang lalaki na ito ay nagpapalubha muli sa kanyang mga mata. Tumingin si Stella patungo sa bintana, pinipigilan ang kanyang mga luha upang hindi sila dumaloy sa harap ng lahat.
Ang hindi inaasahang pagtatagpo na ito ay nagsisimulang magbukas ng isang maliit na bitak sa kanyang nanigas na puso. Ang bus ng lungsod ay gumalaw pasulong, nagnanavigate sa trapiko ng umaga. Sa gitna ng polusyon at ingay ng makina ng diesel, ang usapan sa pagitan ni Stella at ni Ginoong Kessler ay dumaloy ng mabagal lumilikha ng kanilang sariling bulsa ng katahimikan sa gitna ng pagmamadali at pagmamadali ng ibang mga pasahero. Huminga ng malalim si Stella, sinusubukang itulak palayo ang paghigpit na muling bumabalot sa kanyang dibdib dahil sa tanong ng matanda. Tiningnan niya muli ang mukha ni Ginoong Kessler. Ito ay nagpapaalala sa kanya ng mapayapang mukha ng kanyang yumaong ama, puno ng mga linya ng karanasan at naglalabas ng katapatan na mahirap hanapin sa malaking lungsod na ito. Hindi niya alam kung ano ang nagtulak sa kanya, ngunit ang mga pader ng depensa ni Stella ay dahan-dahang bumaba, marahil dahil pagod na siya sa pagpapanatili ng lahat para sa kanyang sarili. O marahil dahil naramdaman niyang hindi na niya muling makikilala ang matandang lalaking ito pagkatapos ng araw na ito, kaya't walang mawawala sa pagbabahagi ng maliit na bahagi ng kanyang pasanin. Pupunta ako sa Maynila Courthouse, Ginoo. Sa wakas ay sumagot si Stella sa mahinang boses, halos pabulong para hindi marinig ng ibang mga pasahero. Ang kanyang mga mata ay muling tumingin pababa nang malungkot sa dulo ng kanyang mga lumang sapatos. Si Ginoong Kessler ay tahimik sandali. Hindi siya mukhang nagulat, ngunit ang kanyang ekspresyon ay naging mas seryoso at puno ng pakikiramay. Siya ay bahagyang lumipat sa kanyang upuan upang marinig niya ang boses ni Stella nang mas mabuti kaysa sa ingay ng bus. Hindi para mag-file ng marriage license para sa iba, sana? Maingat na nagtanong si Ginoong Kessler, kahit na nahulaan na niya ang sagot mula sa aura ng kalungkutan na nakapalibot sa batang babae. Dahan-dahang umiling si Stella. Isang mapait ng ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi. Hindi po, Ginoo, para tapusin ang aking sariling kasal, ngayon ang aking unang pagdinig. Isang sandaling katahimikan ang bumagsak sa pagitan nila. Tanging ang tinig ng isang nagtitinda sa kalye na sumisigaw tungkol sa pagbebenta ng mga tissue at tubig ang pumutol sa awkward na katahimikan. Hindi na ako mahal ng aking asawa, Ginoo. Patuloy ni Stella. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay hindi napigilan. Isang patak ang nahulog, lumagpak sa likod ng kanyang kamay na mahigpit niyang pinipigilan. Siya ay matagumpay na ngayon, isang mahalagang tao. Sinasabi niyang hindi na ako karapat-dapat na makasama siya. Na ako ay isang kahihiyan lamang sa kanyang karera. Sa pagkakarinig ng pag-amin na iyon, bahagyang humigpit ang panga ni Ginoong Kessler. Ang kanyang kulubot na kamay ay humigpit sa hawakan ng kanyang kahoy na tungkod. Bilang isang taong nakalubog sa legal na mundo sa loob ng ilang dekada, nakakita siya ng maraming kaso na tulad nito. Ang klishe na kwento ng isang taong nakakalimutan ng kanyang mga ugat ng katapatan na ipinagkanulo ng kislap ng pera at katayuan. Gayunpaman, ang marinig ito ng direkta mula sa isang babae na kasing bait at kasing tamis ni Stella ay nagpatuloy sa pag-akit sa kanyang puso dahil sa galit. Siya ay isang hangal, sabi ni Ginoong Kessler bigla. Ang kanyang tinig ay matatag, bagaman mahina. Nilingon siya ni Stella, nagulat. Hindi niya inaasahan ang ganoong direktang komento mula sa magalang na matandang lalaki na ito. Ano ang ibig mong sabihin, Ginoo? Tumingin si Ginoong Kessler diretso sa mga mata ni Stella. Ang kanyang tingin ay matalas, ngunit nakakapanatag, na parang nagpapalabas ng mahiwagang lakas na nagpaparamdam kay Stella na bahagyang mas malakas. Mahal ko, sa mundong ito maraming tao ang may maling paningin. Sila ay nabubulag ng kumikinang na mga piraso ng salamin sa sikat ng araw, iniisip na sila ay magagandang hiyas. Upang habulin ang mga piraso ng salamin na iyon, sila ay handang itapon ang tunay na diamante na mahigpit nilang hawak sa loob ng maraming taon. Ang iyong asawa ay isa sa kanila. Siya ay nabubulag sa salamin kaya't nakalimutan niya. Binalibag niya ang pinakamahalagang diamante ng kanyang buhay. Si Stella ay nabigla. Ang mga salita ng matandang lalaki ay napakaganda at tumama sa kanyang puso. Sa lahat ng oras na ito,
Si Emilio ay palaging nagpaparamdam sa kanya na walang halaga, na parang basura na nararapat itapatapon. Ngunit ang estranghero na ito, nakakilala lamang niya 10 minuto na ang nakalipas, ay tinawag siyang Diamante. Ngunit hindi ako Diamante, Ginoo, tumutol si Stella ng tahimik. Ang kanyang mababang pagtingin sa sarili ay nagpapatuloy pa rin sa kanyang pag-iisip. Ako ay isang ordinaryong babae lamang. Wala akong mataas na degree. Hindi ako mayaman. Hindi ako maganda tulad ng mga kasamahan ng aking asawa. Ang isang magandang mukha at isang degree ay kumukupas sa paglipas ng panahon. Ngunit ang isang taus-pusong puso na naglalakas loob na tulungan ang isang matandang lalaki sa bus kapag siya mismo ay nasa problema. Iyon ay isang bihirang luho. Iyan ang tunay na Diamante. At maniwala ka sa akin, isang araw ang iyong asawa ay iiyak ng husto kapag napagtanto niya kung ano ang kanyang binitawan ngayong araw. Ang mga salita ni Ginoong Kessler ay parang malamig na tubig sa tuyong disyerto ng puso ni Stella. Sa unang pagkakataon mula nang matanggap ang summoning ng diborsyo, naramdaman ni Stella na siya ay may kaunting halaga. Naramdaman niyang nakikita bilang isang tao, hindi bilang isang bagay na nag-expire na. Salamat po, Ginoo, napakabuti ninyo, sabi ni Stella ng taus-puso habang pinupunasan ng huling luha sa kanyang mga pisngi. Ipinapanalangin ko na ang inyong mga anak ay palaging pahalagahan kayo dahil kayo ay isang napakatalinong tao. Ngumiti si Ginoong Kessler ng misteryoso sa pagpapala na iyon. Hindi niya kinumpirma o pinabulaanan. Marahang hinaplos lamang niya ang kamay ni Stella na nakapatong sa likod ng upuan. Itabi mo ang iyong mga luha, mahal ko. Huwag kang umiyak para sa isang taong hindi nakakaalam ng iyong halaga. Itaas mo ang iyong ulo, wala kang ginawang mali. Hayaan mong makita ng mundo na ikaw ay malakas. Hindi nagtagal, sumigaw ng malakas ang driver ng bus. Courthouse, Domestic Relations Division. May bababa ba? Maghanda na! Nagulat si Stella. Ang maikling paglalakbay ay lumipas ng napakabilis. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok muli nang mapagtanto niyang narating na niya ang larangan ng digmaan. Kailangan ko pong bumaba dito, Ginoo, sabi ni Stella ng polite habang nagpapaalam. Mabilis siyang tumayo at, dahil sa reflex, muli niyang inabot ang kamay kay Ginoong Kessler. Saan po kayo bababa? Hayaan niyo po akong tulungan kayong lumipat sa gilid para mas komportable kayo kung mas maraming pasahero ang sasakay. Tumayo rin si Ginoong Kessler ng dahan-dahan, hawak ang kamay ni Stella para sa suporta. Bababa rin ako dito, mahal ko. Nagtatakang kumunot ang noo ni Stella. Mayroon din po kayong kailangang gawin sa korte? Oo, mayroon akong maliit na bagay na kailangang ayusin. Naisip ko lang na maglalakad ako kasama ka, sabi ni Ginoong Kessler nang mahinahon habang naglalakad patungo sa exit door. Nako, huwag na po kayong magabala, Ginoo. Baka pagod na kayo, sabi ni Stella, nakakaramdam ng pagiging awkward. Hindi problema. Sa halip, nais kong siguraduhin na maglakad ka papasok doon na nakataas ang iyong ulo. Ituring mo itong paraan ko para bayaran ka sa pagtulong mo sa akin kanina, sabi ni Ginoong Kessler nang matigas ang ulo, ngunit may bahid ng katatawanan. Ang bus ay huminto sa harap ng kahangahangang gusali ng courthouse na naramdaman ni Stella na malamig. Bumaba muna si Stella, pagkatapos ay matiyagang tinulungan si Ginoong Kessler pababa sa medyo mataas na baitang ng bus. Nakatayo na sila ngayon sa bangketa, nakatingin sa pasukan ng gusali kung saan ang kapalaran ng kasal ni Stella ay pagpapasahan. Ang araw ay umiinit na, ngunit ang presensya ni Ginoong Kessler sa tabi niya ay nagbigay kay Stella ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Hindi na siya nakaramdam na siya ay humaharap sa mundo ng mag-isa. Kahit na siya ay kasama lamang ng isang matandang lalaki na kakilala lamang niya, mas maganda ito kaysa sa pagdating ng mag-isa na parang talunan. Huminga ng malalim si Stella, pinupuno ang kanyang baga ng bagong tapang. Kasama si Ginoong Kessler, naglakad siya sa mga pintuan ng courthouse, handang harapin si Emilio at ang lahat ng kanyang kayabangan. Hindi niya alam ang maliliit na hakbang ng matandang lalaki sa tabi niya
ay magdudulot ng malaking kaguluhan sa loob ng gusaling iyon. Hindi nagtagal, ang gusali ng Maynila Courthouse ay nanatiling matatag na may malalaking haligi na tumataas na, parang upang kumpirmahin na dito, susubukin at pagpapasahan ng hukom ang lahat ng banal na pangako. Pumasok si Stella sa bakuran ng gusali na may pusong hindi mapigilang tumitibok. Ang hangin sa paligid ay tila mabigat, marahil dahil sa aura ng kalungkutan at galit mula sa dos-dosenang mag-asawa na dumating dito na may layuning maghiwalay. Sa tabi niya, si Ginoong Kessler ay naglalakad ng dahan-dahan ngunit matatag. Ang kanyang kahoy na tungkod ay tumatama sa ceramic floor ng lobby na may regular na ritmo. Ang kanilang magkaibang hitsura ay nakakuha ng pansin ng ilang tao. Si Stella, isang batang babae na may namamaga na mukha at simpleng damit, ay naglalakad kasama ang isang matandang lalaki na ang damit ay tila luma at hindi angkop sa isang eleganteng gusali ng gobyerno. Pagdating sa reception desk, huminto si Stella. Nakaramdam siya ng pagiging awkward sa paghila sa lalaking kakikilala niya lamang sa nakakaembaras na drama ng kanyang kasal. Para sa kanya, si Ginoong Kessler ay masyado nang mabait sa paglalakad kasama niya mula sa bus. "Ginoo, maraming salamat po sa pagsama sa akin hanggang dito," sabi ni Stella ng mahina, lumilingon kay Ginoong Kessler. "Kung may iba pa po kayong kailangang gawin, sige na po. Ayoko pong abalahin pa kayo sa paghihintay sa aking pagdinig na maaaring tumagal ng mahabang oras. Bukod pa riyan, hindi masyadong kaaya-aya ang kapaligiran dito para sa isang matanda." Bahagyang ngumiti si Ginoong Kessler. Ang mga kulubot sa sulok ng kanyang mga mata ay kumikislap ng may kabaitan. Hindi siya gumalaw kahit isang pulgada mula sa kanyang pwesto. "Stella, ang isang matandang lalaki na tulad ko ay maraming libreng oras. Nakakalungkot sa bahay na walang kausap. Bukod pa riyan, mainit sa labas. Malamig at may aircon dito. Hayaan mo na lang akong umupo sa waiting area sandali. Magpapahinga ang aking mga binti." Tiningnan ni Stella ang matanda na may pagdududa. "Pero Ginoo, kapag dumating ang asawa ko, natatakot akong baka magsalita siya ng bastos. Ayokong mapahiya o mapagalitan din kayo. Medyo mainitin ang ulo ng asawa ko kapag hindi niya nakuha ang gusto niya." Ang mukha ni Ginoong Kessler ay naging bahagyang mas seryoso, bagaman ang kanyang ngiti ay hindi pa ganap na nawawala. Marahang hinaplos niya ang likod ng kamay ni Stella. "Iyan mismo ang dahilan kung bakit gusto kong nandito. Gusto kong makita mismo kung anong klaseng lalaki ang magtatangkang sayangin ang isang babaeng kasing polite at kasing bait mo. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Nakita ko na ang maraming bagay sa aking buhay. Ang sigaw ng isang binata ay hindi magpapainom sa akin ng atake sa puso. Hayaan mo na lang yon, boss. Hindi ito sulit sa pag-aaksaya ng oras. Pilitin mo na lang ang asawa mong pumirma at tapusin na natin ito." Huminto sa pagtawa si Emilio. Ang kanyang mukha ay muling naging mabangis habang nakatingin siya kay Stella. Binabaliwala si Ginoong Kessler na tahimik na nakaupo sa likuran. "Stella, pakinggan mo ako. Stella, nawala na ang pasensya ko. Pirmahan mo na ngayon. Kung hindi, isusumpa ko na sa korte ay ilalantad ko ang lahat ng iyong nakakahiya na sikreto. Gagawin ko na hindi mo na maipapakita ang iyong mukha sa lungsod na ito." Napatigil si Stella. Ang kanyang mga luha ay dumaloy sa kanyang mukha. Naramdaman niyang napakaliit niya sa harap ng kapangyarihan ni Emilio. Sa likuran ni Stella, dahan-dahang tumayo si Ginoong Kessler. Ang kanyang kilos ay kalmado, ngunit naglalabas ng makapangyarihang aura ng awtoridad, isang malaking kaibahan sa kanyang lumang damit. "Anak!" Ang boses ni Ginoong Kessler ay malalim, malakas, at malubha na nagpapabalik ulo kay Emilio ng kusa. "Sigurado ka bang gusto mong ipagpatuloy ang pagyayabang na ito? Pinapayuhan kita na magsalita ng may paggalang sa iyong asawa at sa iyong mga nakatatanda dahil sa mundo ng batas na iyong ipinagmamalaki, ang etika ay pinakamahalaga." Tumitig si Emilio kay Ginoong Kessler. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Ang kanyang mga emosyon ay tumaas sa pagtuturo ng isang tao mula sa mas mababang uri. "Sino ka para magbigay ng payo sa akin?
Ano ang alam mo tungkol sa batas? Ako si Emilio Mendoza, isang bihasang abogado mula sa pinakamalaking kumpanya sa lungsod. Ikaw ay alikabok lamang sa ilalim ng aking sapatos. Lumayo ka sa aking paningin bago ko pa ipadrag ka ng guwardiya. Bumuntong hininga lamang si Ginoong Kessler ng mahaba, dahan-dahang umiling na parang nakatingin sa isang spoiled, nawawalang bata. Hindi alam ni Emilio na ang sigaw na kanyang binitiwan ay ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Ginising lamang niya ang higante na ang larawan ay kanyang sinasamba sa dingding ng kanyang opisina, ngunit ang tunay na mukha na hindi niya nakikilala. Ang kapaligiran sa lobby ng courthouse ay biglang naging tahimik na parang lahat ng hangin ay nahigop dahil sa lumalalang tensyon. Si Emilio, ang kanyang pagmamalaki ay nasugatan ng pagpuna ng matanda ay suminga ng bastos. Ang kanyang kamay na may hawak na panulat ay nanginginig sa pinipigilang galit na malapit ng sumabog. "Makinig ka sa akin, matanda," umungol si Emilio. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa banta. "Wala akong pakialam kung sino ka. Kung magbukas ka pa ng bibig, isasampa ako ng kaso laban sa iyo dahil sa harassment. Ito ay sa pagitan ko at ng aking asawa. Sino ang hindi nakakaalam ng kanyang lugar?" Ibinuhos ni Emilio muli ang kanyang galit kay Stella. Hinawakan niya ang kanyang braso ng marahas na nagdulot sa kanya ng pag-iyak sa sakit. "Emilio, sinasaktan mo ako." Niyuyurakan ni Stella, sinusubukang hilahin ang kanyang kamay mula sa kanyang hawak. "Pirmahan mo na ngayon. Huwag mong asahan na may Prinsipe Charming na darating at magliligtas sa iyo. Tanggapin mo ang iyong posisyon, Stella. Wala kang halaga kung wala ako." Hayaan mo siyang umalis, umalingaw-ngaw ang tinig. Hindi ito nagmula kay Stella kundi kay Ginoong Kessler. Sa pagkakataong ito ay hindi na ito ang tinig ng isang marupok, mahinang matandang lalaki. Ang tinig ay umalingaw-ngaw na may awtoridad at isang malakas na dangal na magpapaliit sa tapang ng sinuman. Nagtaka si Emilio. Sa instintibo niyang binitawan ang kanyang hawak sa braso ni Stella. Si Ginoong Kessler ay lumakad pasulong. Ang tunog ng kanyang kahoy na tungkod na tumatama sa ceramic floor ay matalas at nakakatusok. Siya ay nakatayo ng matangkad. Ang kanyang dibdib ay nakaumbok na parang ang bigat ng edad na nagpatuwid sa kanyang likod ay naglaho na. Ang kanyang dating mapurol na mga mata ay ngayon ay nakatingin kay Emilio na may tingin na kasing talas ng agila na nakatutok sa kanyang biktima. Kailan pa nag-hire ng mga puganting lansangan ang Kessler and Partners bilang mga senior associate? Nagtanong si Ginoong Kessler. Ang kanyang tinig ay malamig at maingat. Napatigil si Emilio. Ang kanyang mga mata ay lumaki. Ang pangalan ng law firm ay binigkas na may napaka-espesipikong intonasyon, isang intonasyon na hindi alam ng isang ordinaryong tao. Kessler and Partners ang kanyang pinagtatrabahuhan, isa sa mga pinakaprestihiyosong law firm sa bansa. "Paano mo nalaman ang pangalan ng aking kumpanya?" Nag-aalangan si Emilio. Ang kanyang pagmamalaki ay nagsisimulang maging durog. Hindi sumagot si Ginoong Kessler. Dahan-dahan niyang inayos ang kwelyo ng kanyang lumang plaid shirt. Pagkatapos, may isang kalmado ngunit makahulugang kilos, pinatakbo niya ang kanyang mga daliri sa kanyang puting buhok, itinulak ito pabalik. Ang kanyang mukha ngayon ay malinaw na nakikita sa ilalim ng mga ilaw ng lobby ng courthouse. Ang matatag na panga, ang ilong na parang agila at ang natatanging nunal sa ilalim ng kanyang kaliwang mata ay lahat malinaw na nakikita. Si Leo, ang kasamahan ni Emilio na nakatayo sa likuran, ay biglang naging matigas. Ang briefcase na hawak niya ay nahulog mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig na may malakas na tunog. "Boss, ano ang nangyayari sa iyo?" Nagtanong si Emilio, nalilito sa biglaang maputlang at parang multo na hitsura ng kanyang kasamahan. Ang katawan ni Leo ay nanginginig ng malakas. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mukha ni Ginoong Kessler na may tingin ng kakilakilabot na nahaluan ng pambihirang pagkamangha. "Boss," bulong ni Leo, ang kanyang boses ay nahihirapan. Itinuturo si Ginoong Kessler gamit ang isang nanginginig na daliri. "Boss Emilio, tingnan mong mabuti.
Tingnan mong mabuti. Ano ang tinitingnan ko? Sumigaw si Emilio, naiinis. Bumalik siya para tingnan ng mabuti ang matanda sa harap niya. Doon naganap ang pagtigil ng oras para kay Emilio. Ang kanyang mga mata ay nag-scan sa lumang mukha. Ang kanyang memorya ay lumipad sa isang 6-foot na oil painting na nakasabit ng marilag sa pangunahing lobby ng Kessler and Partners. Ang larawan ng tagapagtatag ng kumpanya, ang buhay na alamat ng legal na mundo, ang Diyos ng hustisya, na ang mga libro ay kinakailangang basahin para sa bawat mag-aaral ng batas sa bansa. Ang figura na palaging hinahangaan ni Emilio na ang larawan ay inilagay niya sa kanyang desk para sa motibasyon, ngunit na hindi niya kailanman nakilala ng personal dahil ang alamat ay matagal nang nagretiro at umurong mula sa pampublikong buhay. Ang mukha sa harap niya, bagaman mas matanda at mas payat kaysa sa larawan, ay ang parehong mukha. Ang dugo ay agad na nawala sa mukha ni Emilio. Ang kanyang mukha, na dating pula sa galit, ngayon ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga binti ay naging mahina na parang jelly. Ang malamig na pawis na kasing laki ng mga tuldok ng mais ay nagsimulang mabuo sa kanyang noo. Ang kanyang puso, na dati kumakabog sa damdamin, ngayon ay tumitibok sa purong takot. Ginoong Kessler, bulong ni Emilio, ang kanyang boses ay halos hindi marinig, nilamon ng isang nakakalula na takot. Si Ginoong Kessler ay bahagyang ngumiti, ngunit hindi ito ang ngiti ng kabaitan mula sa bus. Ito ang malamig na ngiti ng isang pinakamataas na hukom na handang maghatid ng hatol na kamatayan. Tila hindi naman lubusang bulag ang iyong mga mata, Emilio Mendoza. Akala ko nakalimutan mo na ang mukha ng tagapagtatag ng lugar kung saan ka kumikita. Biglang bumagsak ang mundo ni Emilio. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig ng husto, kaya't kailangan niyang hawakan ang likod ng isang upuan upang hindi mahulog. Ang matandang lalaki na mukhang luomfom na kanyang ininsulto bilang isang palaboy na tinawag niyang mabaho, na sinubukan niyang paalisin na parang aso, ay si Professor Arthur Kessler, ang nag-iisang may-ari ng law firm kung saan siya nagtatrabaho. Ang taong may absolutong kontrol sa kanyang karera at sa kanyang hinaharap. Si Stella, na nakatayo sa tabi ni Ginoong Kessler, ay nanonood sa malaking pagbabago ng may pagkalito. Nakita niya ang kanyang asawa na ilang sandali lang ang nakalipas ay kasing bagsik ng isang leon, ngayon ay lumiliit na parang isang natatakot na daga. Emilio, anong nangyayari? Nagtanong si Stella ng inosente, hindi nauunawaan ang sitwasyon. Hindi makasagot si Emilio. Ang kanyang dila ay naparalisa, ang kanyang lalamunan ay nanigas. Si Leo, bilang unang nag-react, ay agad na yumuko ng malalim, halos sa 90-degree na anggulo kay Ginoong Kessler. Ang kanyang postura ay puno ng pinalaking takot at paggalang. Paumanhin po, Propesor. Ako, hindi ko po kayo nakilala sa suot ninyo. Patawarin po ninyo ang aking pagiging bastos, Propesor. Dinala lang ako rito ni Emilio. Hindi ko alam ang anumang nangyayari. Nag-aalangan si Leo. Sinusubukang agad na linisin ang kanyang mga kamay sa sitwasyon para mailigtas ang kanyang sarili. Hindi tumingin si Ginoong Kessler kay Leo. Ang kanyang tingin ay nanatili kay Emilio, na nananatiling natulala na may bibig na nakabuka. Sinabi mo na ang iyong asawa ay isang kahihiyan dahil sumasakay siya ng bus? Nagtanong si Ginoong Kessler. Ang kanyang tinig ay mahina ngunit matalas. Ako rin ay sumakay ng bus ngayon. Ibig bang sabihin niyan ay isang kahihiyan din ako sa iyo? Mahinang umiling si Emilio. Ang mga luha ng takot ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga mata. Hindi, Propesor. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sumusumpa ako, hindi ko alam na kayo iyon. Sumusumpa ako, Propesor, kung alam ko lang na ako iyon, hinalikan ko na ang paa ninyo. Talaga? Mapangakit na pinutol ni Ginoong Kessler. Ngunit dahil inakala mong ako ay isang mahirap na tao, naramdaman mong may karapatan kang yurakan ako. Iyan ba ang mentalidad ng mga abogado na tinuruan ko sa aking kumpanya? Tumataas ang boses ni Ginoong Kessler sa dulo ng pangungusap na umaalingaw-ngaw sa silid.
Naramdaman ni Emilio na parang tinamaan ng kidlat sa isang malinaw na araw. Kung si Professor Kessler ay magpatotoo laban sa kanya, tapos na ang lahat. Walang hukom sa bansa ang maglalakas loob na kontrahin ang kredibilidad ni Arthur Kessler. Hindi lamang niya mawawala ang pagdinig ng diborsyo, kundi ang karera ni Emilio bilang abogado ay magiging basahan. Ang kanyang pangalan ay magiging blacklisted sa buong legal na komunidad. Propesor, huwag mo naman sanang gawin ito. Biglang lumuhod si Emilio sa malamig na sahig ng lobby. Ang kanyang pagmamalaki ay ganap na nawasak. Hinawakan niya ang mga binti ni Ginoong Kessler, umiiyak ng walang pigil. Nagmamakaawa ako sa iyo, Propesor, ang aking karera, ang aking hinaharap. Huwag mo akong sirain, Propesor. Ibabawi ko ang petisyon, kanselahin ko ang diborsyo, babalik ako kay Stella, pakiusap, Propesor. Ang eksena ay tunay na nakakaawa at kasabay nito ay kasiya siya para sa sino mang nanunood. Si Emilio, na dumating na parang hari ilang sandali lang ang nakalipas, ngayon ay nagmamakaawa sa paanan ng taong kanyang ininsulto. Tumingin si Stella palayo. Hindi niya kayang panoorin, ngunit nakaramdam din siya ng pagkasuklam sa kawalan ng katapatan ng kanyang asawa. Si Emilio ay nagmamakaawa hindi dahil sa pagmamahal sa kanyang asawa, kundi dahil sa takot na mawalan ng yaman at posisyon. Malamig na tiningnan ni Ginoong Kessler si Emilio, nagmamakaawa sa kanyang mga paa. Hindi siya naantig. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang paa, na pumipigil sa paghawak ni Emilio. Huli na para sa pag-arte, Emilio, sabi ni Ginoong Kessler ng malamig. Nagmamakaawa ka hindi dahil nagsisisi kang nasaktan mo ang iyong asawa, kundi dahil natatakot kang mawala ang iyong mundo. Ang iyong asawa ay nararapat sa kanyang kalayaan ngayon. Siya ay nararapat na malaya mula sa isang parasitiko na tulad mo. Tumayo ka. Huwag mong ipahiya ang iyong sarili ng higit pa. Tatapusin natin ito sa harap ng hukom tulad ng isang lalaki, bilang isang lalaking responsable sa kanyang mga aksyon. Pagkatapos ay bumaling si Ginoong Kessler kay Stella. Halika na, Stella. Pumasok na tayo. Huwag kang matakot. Ang hustisya ay nasa iyong panig. Kinuha ni Stella ang inabot na kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng damdamin. Pumasok siya sa silid ng pagdinig nang nakataas ang kanyang ulo kasama ang legal na alamat. Samantala, si Emilio, na may mga hakbang na nanginginig at isang walang laman na kaluluwa, ay hinila ang kanyang mga paa sa likuran nila papasok sa courtroom na malapit nang maging libingan ng kanyang sariling kayabangan. Sa loob ng silid ng pagdinig, ang silid ng pagdinig numero 3 ay naramdaman na mas malamig at mas nakakasakal kaysa karaniwan. Ang mga kupas na puting pader at mga hanay ng mahabang kahoy na mga bench ay mga tahimik na saksi sa tensyon na nakabitin sa hangin. Sa mesa ng nag-aakusa, nakaupo si Emilio na nakayuko. Ang kanyang proud, straight posture ay nawala na. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng blanko sa walang laman na upuan ng hukom. Ang malamig na pawis ay patuloy na bumubuhos sa kanyang mga sentido, kahit na ang air conditioning ng silid ay mahina ang ugong. Sa tabi niya, si Leo, ang karaniwang madaldal at tuso na abogado, ngayon ay nakaupo ng matigas na parang isang wax figure na malapit ng matunaw. Hindi man lang siya naglakas loob na buksan ang kanyang briefcase. Alam na alam ni Leo na ang kanilang mga karera ay nakataya sa silid na ito. Ang pagharap kay Stella ay maaaring madali, ngunit ang pagharap sa anino ng higante sa likod niya ay pagpapakamatay. Sa kabilang panig, sa mesa ng nasasakdal, nakaupo si Stella ng mahinahon. Nakatupi ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Sa tabi niya ay nakaupo ang figura ni Ginoong Kessler. Bagaman siya ay nakasuot lamang ng isang lumang plaid shirt at kupas na dress pants, ang aura ng dangal na kanyang ipinapakita ay ginawa ang simpleng kahoy na upuan na parang trono ng hari. Nakaupo si Ginoong Kessler ng tuwid, parehong kamay nakapatong sa kanyang kahoy na tungkod. Ang kanyang mga mata ay nakapikit sandali na parang siya ay nagme-meditate, naghihintay sa simula ng labanan. Ang bailiff ay tumawag sa korte para sa kaayusan. Bumukas ang side door.
Tatlong hukom na nakasuot ng itim na robe at puting kurbata ang pumasok sa silid. Lahat ng naroroon ay tumayo. Ang presiding judge, isang lalaking nasa gitnang edad na may makapal na salamin at isang matigas na mukha, ay lumakad patungo sa gitnang upuan. Gayunpaman, habang ang kanyang mga mata ay nag-scan sa silid bago umupo, bigla siyang huminto. Ang mga mata ng presiding judge ay nakatutok sa figura ng matanda sa mesa nang nasasakdal. Siya ay kumalmot, sinisiguradong hindi siya nagkakamali. Isang segundo pagkatapos, ang kanyang matigas na mukha ay naging isang ekspresyon ng pagkabigla na nahaluan ng pambihirang paggalang. Nakilala niya siya. Siya ang kanyang dating dissertation advisor, isang retiradong Supreme Court Justice na ang integridad ay kilala sa buong mundo. Professor Kessler, bulong ng presiding judge, ang kanyang boses ay malinaw na maririnig sa tahimik na silid. Ang dalawang associate judge ay tumingin din ng may pagtataka. Pagkatapos, ayon sa pahiwatig, bahagya nilang inikot ang kanilang mga katawan patungo sa mesa ng nasasakdal, isang kilos ng paggalang na bihira makita sa isang courtroom. Binuksan ni Ginoong Kessler ang kanyang mga mata, bahagyang ngumiti, at pagkatapos ay nagbigay ng isang kalmado, marangal na tango. Mangyaring ipagpatuloy ang iyong marangal na tungkulin, ang iyong karangalan. Ituring mo akong wala dito. Isa lamang akong matandang lalaki na kasama ang isang kakilala sa kanyang paghahanap ng katarungan. Ang parira lang, ituring mo akong wala dito, ay nagkaroon ng eksaktong kabaligtaran na epekto. Ang presensya ni Ginoong Kessler ay ganap na nagpabago sa kapaligiran sa silid. Ang presiding judge ay lumunok ng malalim, alam na ang pagdinig na ito ay direktang pinangangasiwaan ng Grand Master mismo. Ang pamantayan ng katarungan sa silid na ito ay biglang tumaas sa pinakamataas na antas. Walang puwang para sa pandaraya. Sige, Profesor. Salamat sa iyong presensya. Isang karangalan ito para sa amin. Tugon ng presiding judge. Ang kanyang boses ay bahagyang kinakabahan, ngunit magalang. Pagkatapos ay tiningnan niya si Emilio. Ang kanyang tingin ay tila nagsasabing, "Nais mo bang patayin ang iyong sarili? Naglakas loob kang labanan ng isang taong protektado niya." Ang presiding judge ay gumamit ng gavel ng 3 beses. Ang pagdinig ay ngayon nagsisimula. Hinoong Emilio Mendoza, ang boses ng presiding judge ay malubha at may awtoridad. Sa iyong petisyon, nakasaad na ikaw ay humihingi ng diborsyo batay sa incompatibility at ikaw din ay nag-claim ng buong kontrol sa lahat ng marital assets na nagsasabing ang iyong asawa, si Ginang Stella, ay walang financial contribution. Ipinagpapatuloy mo ba ang petisyon na ito? Ang silid ay naging tahimik. Lahat ng mata ay napunta kay Emilio. Sinubukan ni Emilio na buksan ang kanyang bibig, ngunit ang kanyang boses ay natigil. Ang kanyang dila ay paralisado. Tumingin siya sa gilid kay Ginoong Kessler. Ang matanda ay hindi nakatingin sa kanya. Tinitingnan lamang ang harapan ng mahinahon. Ngunit alam ni Emilio na isang maling salita mula sa kanyang bibig, isa pang kasinungalingan na sinabi sa harap ng kanyang master's master, at tapos na siya. Madaling sirain ni Ginoong Kessler ang kanyang reputasyon sa pamamagitan ng isang tawag sa Bar Association. Siniko ni Leo si Emilio sa ilalim ng mesa, nagpapahiwatig ng kanyang pagpanik. "Withdraw, boss. Withdraw ang petition. Huwag kang mabaliw." Ang body language ni Leo ay sumisigaw. Nanginginig si Emilio. Naalala niya ang banta ni Ginoong Kessler sa lobby. Ang iyong integridad ay 0. Kung ipipilit niyang paghirapan si Stella sa harap ni Ginoong Kessler, hindi lang siya mawawalan ng respeto, mawawalan din siya ng hinaharap. Ang law firm kung saan siya nagtatrabaho ay pag-aari ni Ginoong Kessler. Ginoong Mendoza. Mas malakas na tinawag ng presiding judge habang hindi sumasagot si Emilio. "Inuulit ko, ipinagpapatuloy mo ba ang iyong claim sa marital assets?" Huminga ng malalim si Emilio, isang paghinga na tila mabigat at masakit. Tiningnan niya si Stella sandali. Hindi siya nakatingin sa kanya na may pagkamuhi, kundi may tingin ng awa. Ang tingin na iyon ay mas masakit sa pagmamalaki ni Emilio kaysa sa anumang galit. Napagtanto niya na siya ay natalo na,
kahit bago pa man bumagsak ang gavel. Hindi, ang inyong karangalan, sa wakas ay sumagot si Emilio. Ang kanyang boses ay mahina at parang balon na naubusan ng hangin. Nagtaas ng kilay ang presiding judge. Hindi? Ano ang ibig mong sabihin? Ibaba ni Emilio ang kanyang ulo, hindi naglakas loob na tumingin pataas. Ako, binabawi ko ang aking claim sa marital assets, ang inyong karangalan. Ako, kinikilala ko na ang bahay at ang mga nilalaman nito ay community property. Handa pa akong isuko ang aking bahagi sa aking asawa bilang anyo ng aking responsibilidad. Nagbuntong hininga ng maluwag si Leo sa tabi niya, halos bumagsak sa kanyang upuan. Hindi bababa sa hindi sila nagpapakamatay ng sabay-sabay ngayon. Nagdilat ang mga mata ni Stella sa pagtataka. Tiningnan niya si Ginoong Kessler. Ang matanda ay nanatiling kalmado. Walang ekspresyon ng tagumpay sa kanyang mukha, tanging isang bahagyang tango na parang ito ang normal at inaasahang resulta. Isulat sa record, sabi ng presiding judge ng matatag. Isinusuko ni Ginoong Mendoza ang lahat ng ari-arian sa ginang Stella. Kaya, kumusta naman ang grounds for divorce? Ipinipilit mo pa rin na si Ginang Stella ay hindi karapat-dapat na makasama ka? Ang tanong na ito ay isang bitag. Kung sasagutin ni Emilio ng oo na may mga kadahilanan ng pang-ekonomiya o panlipunang katayuan tulad ng sa orihinal na petisyon, siya ay magmumukhang napakaliit sa paningin ni Ginoong Kessler. Mahinang umiling si Emilio. Ang mga luha ng pagkabigo at kahihiyan ay dumaloy sa mesa. Hindi, ang inyong karangalan, ang dahilan na iyon ay hindi na mahalaga. Ako ang nagkasala, hindi ako naging mabuting asawa. Gusto ko ng diborsyo dahil hindi na ako karapat-dapat sa kanya. Isang alon ng pinigilang damdamin ang kumalat sa tensyonadong silid. Ang pag-amin ni Emilio, bagaman bunga ng takot, ay narinig ni Stella na tapat. Ito ang unang pagkakataon na inamin ni Emilio ang kanyang pagkakamali kahit na napilitan siya ng mga pangyayari. Ginoong Kessler, biglang itinaas ni Ginoong Kessler ang kanyang kanang kamay ng bahagya. Ang inyong karangalan, maaari ba akong magsalita sandali bilang kasama ng nasasakdal? Agad na tumango ng may paggalang ang presiding judge. Siyempre, Propesor, ang sa iyo na ang entablado. Hindi tumayo si Ginoong Kessler. Nanatili siyang nakaupo, ngunit ang kanyang boses ay pumuno sa silid. Hindi niya tiningnan ang hukom, ngunit nakatutok sa profile ng nakayukong ulo ni Emilio. Ang batas ay ginawa upang gawing makatao ang mga tao. Anak, sabi ni Ginoong Kessler. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit tumatagos sa buto. Ang iyong batas na degree at ang iyong mamahaling suit ay walang kabuluhan kung gagamitin mo ang mga ito upang apihin ang taong minsan ay ibinigay ang kanyang buhay sa iyo. Ngayon, nawalan ka ng asawa, ngunit hindi bababa sa naisave mo ang natitira sa iyong konsensya sa pamamagitan ng pagsasabi ng totoo ngayon. Huwag mong ulitin ang pagkakamaling ito sa hinaharap. Maging isang abogado na nagtatanggol sa katotohanan, hindi isang nagtatanggol sa kasakiman. Tahimik na humikbi si Emilio, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang mga salitang iyon ay parehong isang sampal at isang huling payo mula sa idolo na kanyang pinesi. Ang kahihiyan na naramdaman niya ngayon ay mamarkahan sa kanyang alaala habang buhay, magiging isang bangungot na hindi niya malilimutan. Salamat, Propesor, sabi ng presiding judge ng mahina. Pagkatapos ay muli niyang pinagtibay ang kanyang autoridad. Very well. Dahil inamin ng petitioner ang kanyang pagkakamali at isinuko ang kanyang mga karapatan sa mga ari-arian at parehong panig ay sumang-ayon na maghiwalay, ang korte ngayon ay magpapatuloy sa pagbasa ng hatol kaagad. Nakikinig si Stella sa bawat salita mula sa bibig ng hukom na may pinaghalong damdamin, kaginhawahan, kalungkutan, ngunit pati na rin ang pakiramdam ng kalayaan. Hindi siya maiiwan na walang pera. Hindi siya mapapahiya. Sa halip, napanood niya ang kanyang mayabang na asawa na gumuho sa pagsisisi. Nang tumama ang gavel ng 3 beses na nagpapalakas sa dekri ng diborsyo, naramdaman ni Stella na parang 1,000 toneladang bigat ang natanggal sa kanyang balikat.
Lumingon siya sa gilid, nakatingin sa matanda at tahimik na mukha ni Ginoong Kessler. "Salamat po, Ginoo," bulong ni Stella, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Hindi mo lang ako tinulungan sa bus, iniligtas mo ang aking buhay." Ngumiti si Ginoong Kessler, hinahaplos ang likod ng kamay ni Stella. "Hindi ako iyon, mahal ko. Ang iyong sariling kabutihan ang nagligtas sa iyo. Ako ay isang instrumento lamang." Sa kabilang panig ng mesa, dahan-dahang tumayo si Emilio. Hindi siya naglakas loob na tumingin kay Stella, lalo na kay Ginoong Kessler. Tumango siya sa hukom gamit ang isang nanginginig na kamay. Pagkatapos ay mabilis siyang lumabas ng silid nang hindi tumitingin pabalik, na sinundan ng isang lalong si Leo. Umalis si Emilio na may daladalang nakakawasak na pagkatalo at isang kahihiyan na magpapahirap sa kanyang karera magpakailanman. Samantala, si Stella ay nanatiling nakaupo. Nakatayo ng tuwid, handa na yakapin ang isang bagong kabanata ng kanyang buhay na may nakataas na ulo. Ang pinto ng silid ng pagdinig ay dahan-dahang nagsara sa likuran ni Stella, iniiwan ang lahat ng kapaitan ng nakaraan sa loob. Ang tunog ng mabilis na paglalakad ni Emilio ay nawala sa koridor habang siya ay tumatakas mula sa kanyang sariling anino. Ang lalaki na dumating ngayong umaga na nakataas ang ulo, puno ng kayabangan, ngayon ay nawala sa sulok. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, hindi naglakas loob na tumingin pabalik kay Stella kahit isang beses. Si Leo, ang kanyang abogado, ay sumunod sa malayo na parang hindi na niya gustong maiugnay sa talunan na ngayon ay pinahiya ng kanyang sariling mentor. Bumuntong hininga si Stella ng malalim. Ang hangin sa labas ng silid ng pagdinig ay tila mas sariwa na parang ang supply ng oxygen na naharang sa kanyang dibdib ay dumadaloy na ngayon ng malaya. Hindi na siya ang hindi pinapahalagahan na asawa ng isang matagumpay na abogado. Siya ngayon ay isang malayang babae na matagumpay na naipagtanggol ang kanyang mga karapatan, ang kanyang dangal at ang kanyang tahanan, lahat ay nakuha sa pamamagitan ng sarili niyang pawis. "Payapa ka na ba ngayon, mahal ko?" Ang malalim, malumanay na tinig ay bumati sa kanya mula sa gilid. Lumingon si Stella. Si Ginoong Kessler ay nakangiti ng mainit sa kanya. Ang nakakatakot na aura na kanyang ipinakita sa harap ni Emilio at ng mga hukom ay nawala na. Napalitan muli ng figura ng mabait, parang ama na matandang lalaki. "Lubos na payapa, Ginoo. Nararamdaman ko na parang isang malaking bato ang natanggal sa aking likod," sagot ni Stella ng tapat. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. "Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat ng sapat. Kung hindi ka nandito, baka naglakad ako palabas ng walang dala kundi ang damit sa aking katawan." Naglakad sila ng dahan-dahan ng magkasama patungo sa labasan ng gusali. Ang hakbang ni Ginoong Kessler ay mabagal pa rin, tinutulungan ng kanyang tungkod, at si Stella ay tapat na tumutugma sa kanyang mga hakbang, nananatili sa kanyang tabi, tulad noong una silang magkita sa bus. "Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, Stella," sabi ni Ginoong Kessler, nakatingin sa labas ng araw na bakuran ng courthouse. "Ang iyong tagumpay ngayon ay hindi dahil sa akin, kundi dahil sa katapatan ng iyong sariling puso. Ang Diyos ang dakilang direktor ng lahat. Siya ang nag-ayos ng script para sumakay ka sa parehong bus ko, para tulungan mo ako, at para nandyan ako para bawiin ang pabor. Iyan ang paraan ng Diyos na yakapin ka kapag ikaw ay nasa problema." Nang marating nila ang lobby ng pasukan, isang makintab na itim na sedan, mas marangya kaysa sa kay Emilio, ay naghihintay na. Isang chauffeur na nakasuot ng walang kamalimalay na uniforme ang mabilis na lumabas at binuksan ang likurang pinto. Tila, ang driver ni Ginoong Kessler ay dumating para sunduin siya. Nag-pause si Ginoong Kessler sandali bago pumasok sa kotse. Inabot niya ang bulsa ng kanyang plaid shirt at kumuha ng isang simpleng ivory-colored business card na may embossed gold lettering. Ito ay may pangalan lamang at personal na numero ng telepono na walang mahabang listahan ng mga titulo. "Ito, hawakan mo," sabi ni Ginoong Kessler, inilalagay ang card sa kamay ni Stella. "Ang iyong bahay ay ligtas na ngayon, ngunit ang buhay ay kailangang magpatuloy.
Kung kailangan mo ng trabaho o legal na tulong sa hinaharap, huwag mag-atubiling tawagan ang numerong ito. Ang mga pinto ng aking kumpanya ay laging bukas para sa mga tapat na tao na tulad mo. Tinanggap ni Stella ang card na may mga kamay na nanginginig. Yumuko siya ng may paggalang at hinagkan ang likod ng kamay ni Ginoong Kessler na parang anak sa ama. Salamat po, Ginoo. Naway palagi kayong pagpalain ng kalusugan at mahabang buhay. Isa pang bagay, sabi ni Ginoong Kessler, marahang hinahaplos ang balikat ni Stella. Ang kanyang tingin ay malalim at seryoso. Huwag mong pagsisihan ang paghihiwalay na ito. Huwag kang umiyak dahil nawala mo ang lalaking iyon. Wala kang nawala, Stella. Siya ang nawalan ng lahat sa paghabol sa mga bato at pagtatapon ng isang hiyas. Inangkin mo lamang muli ang iyong dangal. Umuwi ka nang nakataas ang iyong ulo. Ayusin mo ang iyong bahay, lutuin ang iyong paboritong pagkain, at magsimula ng isang bagong masayang buhay. Tumango si Stella ng matatag. Ang mga luha ng damdamin ay dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito luha ng kalungkutan. Opo, Ginoo, alahanin ko po ang inyong mga salita. Ngumiti ng malawak si Ginoong Kessler at pagkatapos ay pumasok sa kanyang marangyang kotse. Ang bintana ay dahan-dahang bumaba, nagpapakita ng isang huling pagwagayway mula sa legal na alamat bago ang kotse ay umalis. Naiwan ang parking lot ng courthouse at nagmamaneho papasok sa abalang lungsod. Pagkatapos umalis ni Ginoong Kessler, si Stella ay nanatiling nakatayo mag-isa sa bangketa, ngunit sa kakaibang paraan, hindi siya nakaramdam ng kalungkutan. Siya ay nakaramdam ng pagiging buo. Tumingin siya patungo sa kalsada kung saan ang CTA bus na kanyang sinakyan kaninang umaga ay muling dumaan. Ang itim na usok nito ay sumusunod. Ang lumang bus na iyon na minsan niyang itinuring na simbolo ng kanyang kahirapan ay naging karwahe na nagdala sa kanya sa katarungan. Tumingala si Stella sa malinaw, walang ulap na asul na langit. Ang araw ay nagniningning ng maliwanag, nakakasilaw, ngunit mainit. Hinawakan niya ang bulsa ng kanyang damit, nararamdaman ang tekstura ng business card na ibinigay ni Ginoong Kessler sa kanya, ang mga susi sa bahay na ngayon ay kanya na sa legal na paraan. Wala nang takot, wala nang mababang pagtingin sa sarili. Si Emilio ay maaaring may katayuan at pera, ngunit si Stella ay mayroong hindi mabibili ng pera. Tapang at malinis na konsensya. Ngumiti ng malapad si Stella, ang pinakataos-pusong ngiti na ipinakita niya sa nakaraang taon. Naglakad siya ng may magaan na hakbang patungo sa bus stop, handang bumalik sa kanyang tahanan, sa kanyang kastilyo, upang simulan ang isang bagong kabanata. Ang buhay ay puno ng mga sorpresa at ngayon natutunan ni Stella na ang kabutihan, gaano man kaliit, ay hindi kailanman walang kabuluhan. Ang katarungan ay nakahanap ng daan pa uwi bago pa man lumubog ang araw. Moral ng kwento: ang kabutihan at mabuting karakter ang pinakamahusay na mga pamumuhunan, ang mga hindi kailanman nagdudulot ng pagkalugi. Huwag kailanman tingnan ng mababa ang iba batay sa kanilang panlabas na anyo, at huwag kailanman matakot na gumawa ng mabuti kahit na ikaw mismo ay nahihirapan. Sa huli, ang integridad at isang taos-pusong puso ay palaging mananaig sa kayabangan at sa pinakamataas na posisyon. Ang Diyos ay hindi natutulog sa pagbilang ng mga gawa ng kanyang mga anak. At sa inyo na nakarating hanggang dito, gusto kong itanong, ano ang gagawin mo sa lugar ni Stella? Mayroon bang sino man ang nakagulat sa iyo sa kanilang kabutihan noong hindi mo inaasahan? Sabihin mo sa akin sa comments. Gusto kong basahin ang iyong mga kwento. Kung ang kwentong ito ay nagpag-isip sa iyo kung paano natin tinatrato ang iba at kung paano palaging umiikot ang karma, huwag kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mas marami pang kwento na tulad nito. Ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan marinig ang mensaheng ito.